Let's pause in a word of prayer. Lord, we come before you this morning. Naintindihan namin, Panginoon, yung story. Nababasa namin and lagi na po namin ito, Panginoon, na pag-aaralan year after year after year. Alam namin na ikaw ay buhay. But please, Lord, again this morning, once again, please, allow us, Lord, to grasp the feeling, the emotion, the truth, Lord, about this, that you are alive. Lord, I'm just your servant this morning. I'm just your instrument. I'm nothing without you. More of you and less and less and less of me this morning. You know my heart. You know my thoughts. So please, Lord, use me. And I pray for everybody this morning na tulungan niyo po kami na maunawaan kung ano yung gusto ninyong ipaunawa sa amin ngayong umagang ito. Dahil ang inyong salita, Panginoon, is not just to entertain us. It's not just to allow us to know truths, but to change us, Lord. To change us. So, Lord, I entrust everything to you. Ikaw, Panginoon, na mag-glorify sa buhay na ito. Ito po ang aming panalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. The title of God's message this morning, The Morning at the Empty Tomb. The Morning at the Empty Tomb. So please just allow me to have this time to check kung gumagana po yung aking clicker. Nakasaksak po yung receiver natin. Okay, I think we're all good. The morning at the empty tomb. 5 a.m. Maaga na po ba sa atin yon? Yeah, I think. I do believe it. Yung nangyari dito sa binasa natin is not, hindi po siya 5 a.m. lang eh.
I think it's very yung scenario na ito nagbibigay na sa sobrang lungkot na nararamdaman nila, those women, hindi nila makontain na puntahan na natin. Puntahan na natin. Puntahan na natin. You see, I notice, and the Bible shows us that God loves to work in the morning. Right? So this is my prayer really, that Lord, allow us, and we allow you to do something in our lives this morning. We look at the scriptures, the stories of the scriptures, and we find here that Dawn is frequently, may part talaga siya sa story, like, again, hindi na siya po ulit gumagana. So next slide po. Lagi may part yung madaling araw sa mga stories, like a time of prayer. Yeah, a time of prayer, we see Jesus getting up very early while it was still dark to talk to His Father. A time for action. Makikita natin si Joshua, maaga din siyang gumigising whenever it was time to lead God's people forward. A time of testing in the book of Genesis chapter 22. Think of Abraham waking up early to take his son Isaac to the mountain, showing his total faith in God. Morning. How about us this morning? Ano yung pinagkaiba ng umagang ito sa mga umaga ng buhay natin? Coming here, ano yung umaga na ito that makes it different from those mornings? Marami po sa atin gumigising talaga na maaga to work. Inisip natin na kailangan makasunod ako sa flow ng mundong ito. And right now, you are here, tulad ng ginagawa natin, cycle ng buhay natin na gumigising talaga tayo na maaga. Ano yung pinagkaiba ng umagang ito, maliban sa idea that this is the time to celebrate the Resurrection Sunday? Ano yung pinagkaiba nito, mga kapatid sa Panginoon? As great as those other biblical mornings that I mentioned, they were just shadows compared to this morning, to that morning. Yun po yung umaga na nabago ang lahat. Ito ba yung magiging umaga natin that something in us will be changed? Ito ba yung umaga na pumunta ka because, Lord, I want to give this to you. Lord, I have this burden, I have these struggles. Gusto kong ilapit ito sa iyo, Panginoon. Change this heart of mine. About my commitment, about my relationship to you. Of course, hindi po tayo pumunta not because the pastor of Manila BAP told us to come because this is your service. Nawa pumunta tayo because of the idea na really I want to worship the Lord. Really I want to give Him my best. Dahil ang totoo, alam natin na buhay ang Panginoon. Because of the scriptures. But really, those women, makikita natin, hindi nila alam. They heard that Jesus told the disciples na mabubuhay ako after 3 days. Pero makikita natin na nung nawala ang Panginoon, makikita natin yung kanilang reaction, yung response nila. Na it seems to them,
It's the end. So, makikita natin yung emotion, yung bigat, yung lalim ng pinanguhugutan ng lungkot nila. Pero tayo mga kapatid, we all know that Jesus lives. Buhay ang Panginoon. Bago ka makakilala sa Panginoon, alam mo sa iyong isip na merong Diyos. Merong Diyos. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-process yung ganitong pakiramdam na naramdaman ng mga kababaihan na ito nung madaling araw na sila'y pumunta doon sa libingan ng Panginoon. The heavy heart. Sa pinakahuli, let us serve the Lord by offering the spices to Him. Anong dala po natin mga kapatid this morning? Ano yung gusto nating ibigay sa Panginoon? Ano yung gusto nating ihandog sa Panginoon ngayong umagang ito? I do believe that the only thing that God wants us this morning is not those offerings, but our lives being changed day by day. Gusto lang ng Panginoon makita na we are willing, more than willing, na Lord, you know me. You know my heart. You know my mind. You know my thought life. Change me. Dahil sa ganito pong paraan, dito natin ma-honor ang Panginoon sa buhay natin. Because this was the moment that Jesus Christ conquered death, took away the power of the grave, and gave eternal life to everyone who believes in Him. So as I examine that special morning, when Jesus Christ arose from the dead, nilid ako ng Panginoon to some observations in the scriptures. And that observations which I want to share to everyone this morning. Number one, next slide. Sige po. Number one, that was the morning of a heavy heart. Number two, that was the morning of surprise. And number three, that was more than just a story. Just three observations, a quick observation for this morning. Number one, that was the morning of a heavy heart. Nakikita natin in verse 1, now on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. May dala sila, may gusto silang ibigay sa Panginoon at the very first light of the week. They want to show how they love Jesus. So naniniwala naman po ako mga kapatid, yung pagpunta po natin ngayong umaga is to show that we love Him. Amen. Amen po. Mahal natin ang Panginoon. At wala pong magde-deny sa atin, no. Hindi ko siya mahal. Everybody will say, I love Him. I love Jesus. This group of women walked toward the grave, and I want us, really, this first point, gusto ko lang i-build yung kanilang nararamdaman, yung nangyayari. Gusto ko po na ang mangyari sa atin ngayong umaga, parang magbabalik tayo na parang, ano yung pinapanood ng mga bata, Superbook. Alam niyo po yung cartoon na Superbook? Babalik tayo na parang dinala tayo doon sa pangyayari na yon, na makikita natin yung kanilang mga
luha, makikita natin yung kanilang puso that time. Gusto natin makita kung ano talaga yung kanilang emotion that time. For us to really enjoy and say with a joy heart, with hopeful heart, Jesus Christ is alive. Kasi sabihin lang natin yung Jesus Christ is alive without knowing what had happened that time, na parang napaka-normal lang na sabihin na lang sa panahon natin ngayon na buhay ang Panginoon. Amen? Ang dali na lang na sabihin na parang with a poker face, Jesus Christ is alive. Kaya, this first point, just allow me na parang ibabalik ko po kayo doon sa pangyayari na yon. That those women walked toward the grave, and that time wasn't a happy morning walk. And we come here happy. To them, hindi yun yung panahon na makakangiti sila kahit konti because they are broken inside. Nilagay nila yung buong tiwala nila sa Panginoong Yesus. At pakiramdam nila, it's the end. Natapos na. Paano na tayo? They're broken. This wasn't a happy morning walk. It was a mission of duty and grief. They were carrying spices to finish the burial work that Nicodemus and Joseph of Arimathea had started. In the book of John, chapter 19, verse 38 to 42, makikita natin dyan yung ginawa ni Nicodemus and Joseph. So habang itong mga kababaihan po na ito ay naandoon papunta sa tomb, we know that the rest of the disciples were hiding behind locked doors. They were shaking with fear, worried na baka sila nansunod, baka hinahanap na sila. Nasaan na yung mga disipulo ni Jesus? Sila nang sunod. In John chapter 20, verse 19, that the idea is the shepherd had been taken. At tulad ng sinabi ng Panginoon sa Mark 14:27, the sheep had ran away into the dark. Pagkatapos na mangyari ang lahat ng ito, at nangyari talaga ang lahat ng ito. For me to able to really grasp this idea, kailangan kong mag-interview ng mga kapatiran sa church na nawalan ng relatives, nawalan ng parent. Nagtanong ako sa kanila, ano ang pakiramdam ninyo noong time na to, paano nyo na-process lahat, ano yung ginawa ninyo para makapag-cope up doon sa nangyaring iyon, at hanggang kailan kayo bago naka-move on. For us to able to love more Jesus, kailangan natin ma-broken inside. Kailangan natin makita yung sarili natin kung gaano ka-importante ang Panginoong Yesus. Paano kung wala talaga siya? Na ngayon na alam mo na buhay ang Panginoon, ano yung pagpapala na yon na dala-dala sa iyo? That you know that Jesus Christ lives. So let me ask you this question. Why was that morning so painful for them? Why was that morning so painful for them? Ako naniniwala ako because they had put all their trust in Jesus. They believed He was the King who would save them from the Romans and fix their world. Tapos nawala. Kahit na sinabi na ng Panginoong Hesus sa kanila, maraming beses na sinabi ng Panginoon that He would die and rise again, they didn't understand that
idea. Kasi sino pa naman mag-iisip na may magkukwento sa iyo na magsasabi na dapat mangyari to at mangyayari to and then after 3 days, mabubuhay ako ulit. What? Dahil wala pang nangyari sa kanila na ganon. Na nabuhay mag-isa, na walang tulong. You see, to them, the cross looked like the end of the story. For us, the cross is the beginning and hope. On that morning, they felt defeated and lost. But for us this morning, it's a victory and life. You see the difference? They need to understand brokenness. And today, we are just enjoying the truth that Jesus Christ lives. Kasi naniniwala ako, mga kapatid, na yung pakiramdam na may nawala sa'yo at nabigyan ka ng pagkakataon na maibigay sa'yo ulit yun. Ibang klaseng pag-ibig, ibang klaseng pagbibigay ng importansya ang ibibigay mo. Right? I don't know if you experience this, pero may mga kapatiran kami nung dun sa akin pong ministry. I praise God for those experiences na naka-encounter po ako ng mga kapatid natin sa Panginoon na nagkaroon sila ng battle with cancer, and we prayed a lot of prayer to that brethren, and we praise God kasi nabigyan siya ng pagkakataon na mapagtagumpayan yung cancer na yun. Pero yung nakita ko doon na idea nung time na pakiramdam niya, it's the end of my life, and Pastor, please pray for my heart na maging ready ako to face death. And then the Lord gave her another chance to live, na i-declare ng doctor na cancer-free ka na. And you know what? After that, that person committed to God. Yun yung pinagpipray namin na bago po yun sa ministry po sa San Fernando. Meron pong bahay sa tapat ng mission work. Every Sunday afternoon, nagagather po kami doon ng mga kapatiran na dinadala po natin doon sa mission work na yon. At syempre, dahil open space po siya, hapon na hapon, oras ng pagpapahinga sa kanila, yung tinatawag nating siesta. Madalas siyang sumisigaw, magpatulog kayo! Hapon na hapon, ang iingay ninyo. Oh, lagi po yun. And then we prayed for her, Lord. Alam ko may purpose ka. Pag weekdays, dinadaanan ko lang siya, binabati ko lang, magandang umaga po, Aposet, magandang umaga po, magandang hapon po, Aposet. Tapos, dahil meron kasi sila dong tahian, kahit wala akong ipapatahi, pupunta ako sa kanya, tapos may dala akong pantalon na, pwede niyo po ba pong itong ayusin? Gusto ko po medyo ganito lang, medyo ganyan. Para lang makausap siya. Para makapalagayan ng loob, para hindi na yung... Kasi, nagkakapag-usap na kami niyan, nahiya na ako kay Pastor na magsigaw-sigaw dito na, magpapahinga naman kayo, magpatulog naman kayo. And then to make it short, dumating yung time na na-diagnose po siya ng cancer at yun po yung time na siya po ay lumapit sa Panginoon, ay we take that opportunity to share the gospel to her. We praise that God, she accepted Christ as her personal Lord and Savior. Kaya yung sabi niya, Pastor, pwede niyo bang ipag-pray na maging ready yung heart ko? I know, makasalanan ako. Gusto ko maging handa na harapin yung kamatayan. I know, I want to be ready. We prayed, a lot of prayer. Pinag-pray po namin. Sa biyaya po ng Panginoon, naka-survive po siya doon.
At yung nakita naming opposite is different from opposite na nakilala namin nung hindi pa po siya mananampalataya. At doon ko na-realize na yung idea na ito ng mga kababaihan, yung brokenness na meron sila that time caused them to love Jesus even more. Yung hanapin talaga nila ang Panginoon. Tayo mga kapatid, praise God! Dahil alam natin buhay ang Panginoon. Hindi natin na-experience nilang klase ng emotion. Na yung idea na wala ang Diyos, wala siya, nasaan siya, patay ang Panginoon, ano tayo, paano tayo? And then, biglang may magsasabing, bakit kayo naghahanap dito? Wala dito ang Panginoong Jesus. He is alive. Kaya, I want you to really grasp that yung galing ka doon sa sobrang lalim ng kalungkutan, tapos biglang may magsasabi sa iyo na parang bomb threat na, buhay ang Panginoon. What? Hindi mo alam yung emotion, mixed emotion, hindi mo alam kung maniniwala ka kaagad, hindi mo alam kung sisig ka kaagad ng yes! Kaya nga binuksan yung tomb for them to able to know the truth. Na totoo talaga na sinasabing buhay ang Panginoong Hesus, and doon pa lang nag-sink in sa kanila na, wow! Jesus Christ is alive! They're excited to share that. Tayo doon sa mga disciples, and let us share to them that Christ is alive. And now that you know that Christ is alive, kapatid, ganun din pa yung emotion mo, yung happiness na meron ka, yung excitement mo, kapatid. Yung sinasabi ko lang na, Jesus Christ is alive. What's your heart to it? Anong nararamdaman mo? Because we just know that Jesus Christ is alive. We read that in our scripture. We have our Bibles. Nabuhay tayo na naandun na yung ideyang naandyan si Kristo. Merong Kristo, nabuhay tayo nung wala pa tayo sa pananampalatayang ito, even other taught us about Christ that meron Panginoong Hesus na buhay. Kaya hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-process ang lahat ng ito. Pero sila, they need to experience this burden of broken hopes. Kaya nung nalaman nilang buhay ang Panginoon, in our sanctified imagination, makikita mo talaga yung kanilang pagtalon, yung sigaw, yung excitement, yung akala nilang it's the end. Meron pang pag-asa. Yes! Buhay ang Panginoon. Buhay yung Panginoon ko. Buhay si Jesus. That kind of emotion, that kind of heart, that morning. Isipin mo, kanina nga umaga, pagising ko, I need to process everything eh. Kasi galing ka sa himbing na pagtulog dahil sa pagod, paggising mo, parang kailangan agad makapag-cope up ka dun sa, eto na. Kaya, kanina tinanong ako, ano pong scripture natin? I know my scripture, but what? Ano nga yun ulit? From the book of Luke, right? Kaya nga, isipin mo itong mga kababayan na ito, hindi po yun yung lutang na pumupunta sa ano pong ginagawa natin? They know everything. Alam nilang nangyayari, hindi sila yung parang kagigising lang na, tara, punta na tayo sa ano. That maybe, in our sanctified imagination, gising sila magdamag. At hinihintay nila yung perfect time. Ito na, madaling araw na, tara na. Nakaprocess na sa kanila lahat ng to. Kaya ngayong pagpunta natin, ngayong umaging ito,
Ngayon pa lang tayo nagpa-process na itong Resurrection Sunday. Ngayon pa lang natin pinaprocess ang lahat ng ito. Bakit ito naging masakit sa kanila? Kasi sabi ko nga, they put all their trust in Jesus. They believed that He was the King who would save them and fix their world. Dahil yung Diyos na nagkatawang tao showed them the power of God and changed their lives. And then, He was dead. He was dead. Yung ganong idea. Kasi hindi po ito yung idea na they weren't just sad because a friend died. Yung lungkot nila, kasama dito, kaakibat po dito yung idea that they felt like their entire future had died with Jesus. All their hopes, lahat ng kanilang, habang kasama nila si Jesus Christ, sigurado nangangarap na sila, ito yung kanilang buhay, ganito yung buhay namin, kasama si Jesus, and then nawala lahat ng yun. Yung ganong klase ng kalungkutan. Ngayon, maybe, I hope, this is the perfect time for everybody. Natanungin ko po kayo, naramdaman na ba natin yung kanilang sadness? Yung sorrow? Kahit papaano ba na nakabalik tayo doon sa kung ano yung kanilang nararamdaman? Nakarelate na po ba tayo? Dahil tulad ng sinabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 15 verses 12 to 19, paano kung talagang hindi nabuhay ang Panginoon? Then we have every reason to be the most miserable people on earth kung hindi nabuhay ang Panginoon. Kung ang story natapos ng umaga na yon with the body still in the grave, we would have no hope or heaven, no way to be forgiven for our sins. That morning at the tomb started with the heaviest realization ng isang tao na na-realize niya, without Jesus being alive, we are all truly lost. Kahit anong galing na ginagawa natin inside the church, all is vain. Baliwala lahat ng ito. So we praise God because Jesus Christ is alive. Amen? Lahat ng pag-awit, lahat ng paglilingkod, lahat ng ginagawa po natin para sa Panginoon, lahat ng yan ay merong pong halaga sa Panginoon. Hindi po yan nawawala ng saysay. Because Jesus Christ is alive. Kaya salamat po sa Panginoon. Number 2, sayang hindi lang, yun, biglang gumagana. Number 2, that was the morning of surprise. Isipin mo yung sobrang lungkot mo tapos bigla kayo sa surprise. Surprise! Ang lungkot mo, di ba? Parang paano ka magko-cope up doon sa emotion mo na sobrang lungkot mo, umiiyak, kaya ka pa na grieving ka, tapos biglang, surprise! I'm here! I'm alive! Di parang nakita na kayo ng, madalas yan si baby. Pag umiiyak siya, pinapatawa namin. We try na mabago yung kanya emotion na umiyak siya, na mayroon siyang hiningi, tapos kasi madalas niyang sinasabi yung bye-bye, bye-bye. Kahit umiyak siya, sasabihin namin, bye-bye, bye-bye. Yung ganong emotion na parang doon ko nakuha yung idea na parang ganito yung nangyari sa kanila. Sobrang lungkot nila, tapos biglang, all hail! What?
Surprise! That was the morning of surprise. In the middle of their deepest sadness, the Father began to work in a powerful ways to comfort His people. Sabi niya, tama na. Tama na ang iyakan. Tama na ang lungkot. Tama na yung nararamdaman ninyo. Kaya salamat sa Panginoon because we serve a God who cares when we are hurting. Amen? Alam ng Panginoon ang nararamdaman mo. Alam niya ang emotion mo. Alam niya ang nasa isip mo. And we praise God for that. That we serve a God who cares when we are hurt. On that specific morning, pinakita ng Panginoon yung mga surprises. The stone moved. Iniisip ng mga kababayan na to, paano natin gagalawin yung stone para ibigay yung offering natin na ito, itong pagmamahal natin sa Panginoon. An angel rolled the heavy stone away from the entrance. Hindi ito para palabasin ng Panginoon. Oh, labas ka na, Jesus. Bukas na ang pintuan. But this is for the followers to see the truth to themselves na wala ang Panginoong Yesus sa tomb because He is risen from the dead. Wow! Surprise! Saan siya? Surprise sila. And this stone, this heavy stone from the entrance, pwede natin gamitin po ito as an example or symbol sa panahon natin ngayon, coming from the church. Pagpunta po ninyo dito, ano yung heavy stone na nasa harapan mo na pumipigil sa'yo para magpuri talaga sa Panginoon. Kahit hindi po Resurrection Sunday, ano yung heavy stone na yan na pumipigil sa'yo na makita mo ang katotohanan? You are hearing the Word of God being preached here, but it seems that there is this one big stone in front of you na hindi mo makita yung katotohanan. Hindi mo marinig yung katotohanan na sinasabi ng preacher na parang hindi pumapasok sa'yo. Yung katotohanan, hindi nagsisink in sa'yo yung katotohanan. Dahil hindi lang sinabi ng angel doon sa mga kababayan na ito na buhay ang Panginoon, kundi binuksan niya yung pintuan para makita nila ang katotohanan na buhay ang Panginoon. You see, you are blessed. You are blessed. Look around you. Look at your church. All the ministries na meron kayo. Yan po ay patunay na buhay ang Panginoon. Do you see now that Jesus Christ is alive? Without Him, the ministry, your life, our life, yung mga upuan na yan, lahat ng pag-awit, lahat ay wala. Lahat ng nakikita natin, lahat ng ministry na meron dito sa church, ay nagpapakita na buhay ang Panginoon. He truly works. And here is the surprise message. He's not here. He is risen. Wala dito ang Panginoon. And that message changed the world until now. Patuloy na binabago na mensahe na ito ang maraming tao. Dahil anong alam ng mga tao? Yung baby in a manger. Anong alam nila? Nabuhay ang Panginoong Yesus bilang isang tao. Nabuhay ng maayos, ng matiwasay, ng perfect life. Para maging great one, big time sacrifice for the humanity. Pero hindi madalas na pag-uusapan yung part ng story na nabuhay ang Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang pagkabuhay
ang isang malaking palatandaan na totoo ang ating pananampalataya sa Kanya. Hindi po siya pwedeng baliwalain. That's the power. You see, in the mission work in Daet, meron po kaming tinatawag na Bible reading, 1-year Bible reading plan. And I encourage the brethren there, gusto ko na ma-experience ninyo personal ang Panginoon. Read the Bible, read the Bible, read the Bible. Every Sunday, we check, I check. Chine-check ko sila, kamusta ang Bible reading ninyo, anong natutunan ninyo, anong naunawaan ninyo, sino si Jesus sa inyo, sino siya ngayon sa inyo. Ano ang bago ninyong pagkakilala sa Panginoon? I want you to experience God in your personal life. Hindi lang yung pakikinggan ninyo ako na ituturo ko sa inyo kung sino si Jesus, because I want you to really experience Jesus in a personal way. Dahil yun ang ginawa ng mga kababayan at mga disipulo ng Panginoon. Ni-experience nila si Jesus in a personal way. Kaya yung kanilang kalungkutan, matindi din. Kasi personal yung kanilang relationship sa Panginoon. Hindi ko po sinasabi na hindi po personal ang relationship natin sa Panginoon. But really, do you desire Jesus in your life? Really, this morning, do we desire to know Him in our lives? If I'm going to ask you, who is Jesus to you? Who is Jesus to you? Ano kaya ang isasagot natin? We have all the proof we need, the Bible, the church, the prayer life. We can experience His presence personally. Meron nga pong isang awitin na sabi niya dito sa chorus part, you ask me how I know He lives. He lives within my heart. Can we sing that verse and the chorus part of that song? And I request Pastor Christian na i-play yung song sa atin. At lahat po tayo, awitin po natin ito with the heart na alam natin, buhay ang Panginoon, yung kaligayahan, yung pag-asa na alam nating buhay ang Panginoon. Can we do that? Amen? Tulungan niyo po ako dahil hindi po ako singer tulad ng mga umaawit po kanina dito. Lagi po sa akin sinasabi na aking asawa na pag magpipreach ka, huwag ka nang kakanta. Kaya, let's sing this song, this hymn. Tulungan niyo po ako, kayo po magsimula, tatapusin po natin. Just this verse and then chorus part. Pastor Christian. Taksan po natin ang ating mga boses. Ready? Sing. I serve a risen Savior is in the world today. I know that He is living, whatever man may say. I see His mercy, hear His voice of cheer. And just the time I need Him is always near. He lives. He lives. He lives. Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives. He lives. Salvation to impart. You ask me how I know He lives. Come on. He lives within my heart. Amen. Jesus Christ lives. He lives within our heart, and that is our proof. Yung idea na yon ay parehas na rin po ng idea ng nakita ng mga kababayan na ito si Jesus.
As if that we saw Jesus because He lives within our hearts. Can you say amen to that? Amen. Praise the Lord. What is the surprise here? The idea that we don't deserve it. That's the surprise. Who are we? Right? Sa ganitong klase ng effort ng Panginoon, who are we? We don't deserve it. That's the surprise. Even though we don't deserve it, ginawa ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. And for our last point, that was more than just a story. Hindi lang ito isang kwento na ikakwento mo. Ito po yung kwento na naramdaman mo personally. Amen? Ito yung kwento na ikaw mismo ang number one, first hand na naka-experience nito. Kaya gusto ko pong umaakit at dumadaan po dyan sa hagdan na yan. Alam niyo po kung bakit? Dahil doon sa nakalagay doon sa hagdan, sa harapan bago ka bumaba, kahit bago ako umakyat, tinitignan ko yun. Kahit paakyat na ako dito, lumilingon pa ako ulit. Ano po yung nakalagay doon? And you shall be my witnesses. Mga kapatid, we are Jesus' witnesses that Jesus Christ really lives. We know that because He lives within our heart. Amen. Itong realization na ito na nangyari sa kanila ay kailangan na parehas na realization na mangyari sa mundong ito ngayon. Tulad na sinabi ko po sa inyo, people nowadays they know the story of a manger, a good man who had a tragic end on the cross. Ang iba naman, they see him as just a character in the old book, but the mourning at the empty tomb proves that he is much more than a story. He is our King. He is our God, He is our Savior. He is our friend. He is our healer, He is our provider. He is always there. Kailangan po natin maintindihan that Jesus is alive and He is real. He is the only way to heaven and the only hope we have. In John 14:6, alam po natin yan. Mga kapatid, this day is not about traditions or legends. It's about the fact that while we are still lost in sin, Jesus died for us. And He broke the power of the grave forever to give us eternal life. Kapatid, I don't know you, pero marahil ikaw ay pumunta rito wala kang pagkakilala sa Panginoong Yesus. Baka marahil ikaw yung hindi pa nagseseryoso sa Panginoon. Kapatid, let me introduce to you Jesus Christ. Hindi lang po siya nabuhay po siya sa lahat ng naniniwala sa Kanya. So this is to end this message, ang pinaka-importante po na dapat na itanong natin sa sarili natin, who is Jesus to you? Sa lahat po ng naniniwala, nagtumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, you know that Jesus is your Savior. But really, after that, again, who is Jesus to you? He is more than just a story. Paano kapag tinanong ka ng Panginoon from the book of Matthew, chapter 16, verse 15, who do you say that I am? In Matthew chapter 27, verse 22, anong isasagot natin sa tanong ni Pilate when he asked, what shall I do then with Jesus? Anong ginawa mo nung naunawaan at nung nakilala mo, Panginoon? That morning at the empty tomb wasn't just
a miracle for the disciples to see. It was a message for us all to believe. Do we really believe? Again, how will you respond to that risen Savior today? Are you going to worship Him? To honor Him? To thank Him? Really, when you sing songs of worship, paano mo siya aawitin? What is our response to the risen Savior? Now, to conclude everything this morning, as we look back at that sunrise 2,000 years ago, the most important question isn't just what happened then, but what will you do now? What will you do now? You know that Jesus Christ lives. What will you do now? Naintindihan natin the danger of facing eternity without Him. We realize that there is no other way to heaven except through the Lord Jesus Christ. Alam natin, mga kapatid, that His walk to the cross and His victory over the grave were done specifically for us, for everybody. The good news is this morning, hindi mo na kailangan pang maghintay. You can bow before a living Savior right now. You can surrender your life to a living Savior this morning. Honestly, you can pray, Lord, I want to experience you in a personal way. I want you to be my Savior. I want you to be my God. Save me. I want to have a relationship with you. The stone was rolled away so we could see that He is gone, but He is standing here today, ready to meet you. And as we close, let me ask you this one question. Who is Jesus to you? Let's pray. Lord, we thank you this morning. We thank you for the hearts of the people this morning. We thank you, Lord, for the singing. We thank you for the truth that you lives, that you are in our hearts, Lord. Salamat, Panginoon, dahil yung na-experience ng mga kababaihang ito, Panginoon, in this scripture is the same experience because you are in our hearts. Truly, you live within our hearts. We praise you, Lord. We want to honor you and allow this message, Lord, again, to penetrate to the deepest part of our hearts. Na every time we serve you, every time we sing, every time that we worship you, every time that we do things for you, ito yung idea na alam po namin, ito yung laman ng isipan, ito yung laman ng aming puso, Panginoon, na buhay ka at buhay ang pinaglilingkuran po namin. We honor you, Lord. We give you the highest praise and glory. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. God bless you.